Dalawang rookie na sentro at 7-footer na parang gwardya maglaro na babago sa kasaysayan ng NBA. Usapang basketball tayo mga tropa. Eto na nga, Holmgren or Wembanyama. Sino ba talaga ang dapat na maging Rookie of the Year this season? Grabe no, talagang magaling tong dalawang player na to. At ang maganda rito, pareha silang matangkad. 7'1" si Holmgren, 7'4" ito si Wembanyama. Tingnan natin yung mga nilaro nila at panoorin natin yung naging bakbakan nila. Ito lang nakarahang gabi, panoorin natin to at husgahan natin kung sino ba talaga dapat ang maging Rookie of the Year this season. Pero bago ang lahat, gusto ko muna magpasalamat sa lahat ng mga subscriber. 1,000 na tayo mga tropa. At sana lahat ng hindi pa nakaka-subscribe, pa-subscribe na lang po para sa marami pang usapang basketball. Let's go! Chet Holmgren, 7'1" center, second overall pick ng OKC last 2022. Kompletong player to kahit malaki siya. 7'1" ang height niya pero kayang-kaya niyang tumira sa labas. May mga spot-up shooting siya kagaya niyan. Ang maganda pa rito, kayang-kaya niya rin mag-dribble at kayang-kaya niya rin pumasa sa mga kampi niya na magagamit ng kahit anong team na puntahan niya. Napakaswerte ng Oklahoma City na nakakuha sila na big men na marunong mag-dribble at marunong pumasa. Isa pa sa nagpapagaling sa player na to is may tira to sa tres. 7'1" ka pero tumitira ka sa tres. Napaka-importante nun. Isa pa, kayang-kaya na ito mag-dribble at sumalaksak at hindi niya basta-basta nabibitawan yung bola kahit nakipagbangga niya sa ilalim. Napaka-importante nun. Ang malupit pa sa kanya, para lang siyang gwardya mag-dribble at parang gwardya lang siya sumalaksak kahit na alam mong 7'1" yung height niya. Ang hirap gawin ng mga ginagawa niya para sa height niya. Isa pa, marunong din siya pumoste kung kinakailangan. Nakita niya na si Stephen Curry lang yung bantay niya, maliit lang. Inikutan lang niya at dinakdakan. Tapos, ang malupit pa sa player na to, mahilig talaga siyang dumepensa nang walang katakot-takot. Victor Wembanyama, first pick overall ng San Antonio Spurs. 7'3" to at alam naman natin ang first focus niya is depensa. Nakita na natin sa mga nilaro ng San Antonio Spurs na talagang explosive tong player na to. Mapa-opensa man at mapa-depensa. Meron nga tong nilaro na nagkaroon siya ng 38 points at nanalo sila kontra Phoenix Suns. Ang ganda nung nilaro niya doon. Makikita natin sa player na to, kayang-kaya niya sumalo at magaling siya talaga sa ilalim. Nagagamit niya talaga yung height niya ng tama. At isa pa, marunong din siyang pumasa. Napaka-importante na marunong pumasa yung big man nyo para ma-stretch nyo yung floor. Ang malupit pa rito, ang dali lang sa kanya sumalo ng bola at dumakdak. Tignan mo yung dakdak na yan, no? Napakahirap niya kasi ang laki niya pero ang layo ng pinanggalingan niya. May bantay pa, panis. Eto na nga, bakbakang San Antonio Spurs at Oklahoma City. Dito natin makikita ang bakbakan ng magiging Rookie of the Year sa season na to. Inaantay talaga ng mga tao do. Kasi malalaman talaga natin dito kung sino mas malakas. Si Holmgren ba o si Wembanyama? Makikita natin dito na marunong talaga pumasa to si Holmgren. Tapos hindi talaga siya sumusuko sa depensa. Umahabol talaga siya ng supalpal kung kinakailangan. Tapos ito, makikita naman natin yung pagpasa ni Wembanyama na kaya niya magdala ng bola at mabilis siya nakakapag-desisyon kung kanino ipapasa ang bola. Ito yung nagpalupit sa mga galaw ni Wembanyama. Ang ganda nun, behind the back, tapos meron pang sidestep na kasama, tapos dakdak pa. Ang lupit. Yan yung mga tira ni Wembanyama na nagpapalakas sa kanya. Ito naman, pinakita ni Holmgren na kaya niyang tumira sa tres. Diba? Talagang nagkakasagutan na. Sipin mo, Holmgren, 7'1", tumres. Ito na, mabalik naman tayo kay Wembanyama. Kayang-kaya niyang postean pagka maliliit lang yung kalaban. Kaya sigurado, pag maliit ang kalaban, dakdak na kagad ang mangyayari. Ang malupit pa sa kanya, meron na naman siyang spot-up shooting. Ayan yung mga talagang nagpapalakas sa player na to. Yung mga tira niya sa labas kasi nga 7'3" siya. Ito naman si Holmgren, pinakita niya na kaya niya ring dumakdak habang tumatakbo pa. Maganda rito, sinalo niya yung bola habang tumatakbo tapos daktak na naman. Mahusay talaga tong player na to. Kayang-kaya niya talaga may pagdakdakan. Tapos, ang specialty ng dalawang player na to, depensa. Tignan nyo kung paano dumepensa yan si Holmgren. Talagang nahihirapan yung kalabang makascore. Hinabol na nga niya yung may spot-up shooting. Nakabalik pa siya kay Wembanyama at nasupal pa niya to. Pero hindi lang yun. Siyempre babawi yan si Wembanyama. Tignan mo, sinupal naman siya ni Wembanyama.
Pagdating naman sa stats ngayon season, talagang hindi nagkakalayo itong dalawa. Nagkataon lang na medyo mataas yung puntos ni Wembanyama kasi siya yung first option ng San Antonio Spurs. Nga, skills-wise talagang parehas na parehas tong dalawang to. Parehas talaga silang gumalaw, no? Parehas talaga sila na may galaw sa opensa, marunong sumalaksak, may tira sa labas, may tira sa tres. Tapos parehas pa silang defensive-minded na nagpapalakas sa kanilang dalawa. Kaya ang hirap talagang husgahan kung sinong magiging Rookie of the Year. Pero kailangan talaga natin sagutin yan. Para sa akin, lumalamang lang dyan si Wembanyama. Kasi nga, siya yung pinakamataas ang usage comparing sa kanilang dalawa. Mas madalas siyang ginagamit ng San Antonio Spurs kasi di naman kasi ganun kadami yung option ng San Antonio Spurs na score ngayong season. Hindi kagaya kay Holmgren na meron kang SGA, meron kang Gideon, ang dami talagang option nito. Kaya talagang mahihirapan siya mas makakuha ng bola. Kaya doon lalamang si Wembanyama. Kaya para sa akin, siya yung makakakuha ng Rookie of the Year this season. Para sa laro, parehas na parehas sila. Ang ganda nito kasi marami pa nating taon sila makikita magbabakbakan. Parehas pa silang nasa Western Conference, diba? Kaya ang saya nito. Susabaybayan natin ang paglago ng dalawang to bilang malalakas na NBA player. Kaya sigurado, exciting yung every game na lalaruin nila. Kaya mga tropa, huwag kalimutan mag-subscribe, like, and share para sa marami pang usapang basketball. Thank you!